Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw. Naway magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong yon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki, at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ng mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nagkakati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandat ng kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng Huwebes po sa ating lahat. Sa ating ebanghelyo, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang pipi na lalaki. Nang makapagsalita ng lalaki, namangha ang mga tao. Ngunit may ilan na nagduda at nag-akusa kay Jesus na ginagawa niya ito sa kapangyarihan ni Beelzebul. Ipinakita ni Jesus na hindi maaring magtagumpay ang isang kahariang nakakati laban sa sarili nito. Kung ang kapangyarihan niya ay mula sa Diyos, malinaw ng paghahari ng Diyos ay dumarating na sa kanila. Ang tunay na mensahe ng talata ay tungkol sa pagpili. Hindi maaaring manatiling neutral ang tao. Sabi ni Jesus, ang hindi sumasama sa akin ay laban sa akin. Inaanyayahan tayo ng talatang ito na suriin ang ating puso. Minsan, tulad ng mga taong nagduda, maaari rin tayong mag-alinlangan sa gawa ng Diyos dahil sa ating sariling pananaw o takot. Ngunit ang paanyaya ni Jesus ay malinaw. Pumili na maging kasama niya, sumunod sa Kanya at magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos na nagpapalaya sa atin mula sa kasamaan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong kapangyarihan na nagpapalaya sa amin mula sa kasamaan at kadiliman. Tulungan mo kaming makita ang iyong mga gawa sa aming buhay at huwag mag-alinlangan sa iyong kabutihan. Bigyan mo kami ng pusong handang sumunod kay Jesus at lakas ng loob na pumili ng tama araw-araw. Naway maging bahagi kami ng iyong kaharian at maging daluyan ng iyong liwanag sa iba. Amen. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay malinaw. Ang buhay na sumusunod kay Jesus ay buhay na pumipili sa Diyos araw-araw. Hindi sapat ang paghanga lamang. Kailangan ng tunay na pagsunod. Piliin natin ang maging kasama ni Kristo upang maranasan ang tunay na kalayaan at kapayapaan na mula sa Diyos.